Martial Peak, Kabanata 4833. Mabuhay o mamatay ng magkasama. Senior Brother Yang. Tumawag si Chen Chen na may nasisiyahang ngiti. Salamat. Walang ideya si Yang Kai kung bakit siya nagpasalamat sa kanya, ni hindi niya alam kung siya ba ay mamamatay ng ganito. Sa sinabi nito, isa lang itong samsara world kung saan siya muling nagkatawang tao, kaya ang tunay na kanya ay hindi maapektuhan kapag pinatay siya dito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na dumating din si Tao Lingwan sa samsara world na ito, at nasa tabi niya ito nang hindi niya nalalaman sa buong oras. Sa kritikal na sandali, hinaranggan pa niya ang isang nakamamatay na hampas ng espada gamit ang kanyang katawan para sa kanya. Parehong sinabi ni Feng Chengxi at Yu Ziangdai na ang katapatan ay pinakamahalaga sa samsara world. Kung mas tapat ang isang tao, mas malamang na matupad ang kanyang hiling. Isa pa, lahat ng nangyari dito ay sumasalamin sa tunay na puso ng isang tao. Si Tao Lingwan ay handang mamatay bilang kahalili ni Yang Kai sa samsara world na ito. Sa madaling salita, gagawin niya ang parehong desisyon sa labas ng mundo kung nahaharap siya sa parehong sitwasyon. Nakaramdam si Yang Kai ng matinding sakit sa kanyang puso. Hinawakan niya ang kanyang Stirring Cloud Saber at pinutol ang braso ng attacker. Pagkatapos, pinulupot niya ang kanyang braso sa baywang ni Chen Chen at humakbang paatras. Nang tumingin siya sa ibaba, napagtanto niyang nakapikit si Chen Chen. Sa kabila ng bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, siya ay may kontentong ngiti. Si Feng Chengxi, na tila nabaliw sa pagsisigaw ng utos sa kanyang mga nasasakupan, ay biglang nagulat at bumulong. Junior Sister Tao. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang nangyari at ngumiti ng mapait. Gumawa si Hanord Master sa huli, ngunit hindi lamang siya nabigo sa paghuli ng manok, na wala pa ang kanyang kanin sa proseso. Hindi niya maisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang Hanord Master kapag nalaman niya ang nangyari sa lugar na ito, ngunit sigurado siyang hindi matutuwa ang huli. Ang pagkamatay ni Chen Chen ay hindi nagbigay kay Yang Kai ng pagkakataong huminga. Kahit na ang mga tao mula sa City Lord's Mansion ay nagulat sa katapangan at determinasyon ng dalaga, sa huli ay wala itong binago. Bago pa man may higa ni Yang Kai ang bangkay ni Chen Chen, nahaharap siya sa panibagong pag-atake. Sa kabila ng kanyang galit, wala siyang mapaglabasan. Siya ay sumuray-suray at humarap sa mga kaaway ng may kahirapan habang ang dugo ay bumulwak sa kanyang mga sugat. Kinuha ni Meng Ro ang isang espada at itinaas ito sa mga kaaway na may mga ngiping nagngangalit, determinadong lumaban sa tabi ni Yang Kai. Siya ay hindi kailanman nakipaglaban sa sinuman bago, pabayaan ang pumatay ng isang tao. Gayunpaman, pagkatapos matuto ng martial arts mula kay Yang Kai sa loob ng ilang buwan, nakagawa siya ng matibay na pundasyon, kaya mas maganda ang kalagayan niya kaysa noong iniligtas siya ni Yang Kai dati. Sa oras na iyon, nahirapan siyang kumuha ng espada. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay medyo nakakatakot kapag hawak ang kanyang talam. Higit pa rito, siya ang eldest young lady ng Ming Manor pati na rin ang magiging asawa ng Young City Lord, kaya walang nang ahas na patayin siya. Ang pagkamatay ni Chen Chen ay tila nabigla kay Feng Chengxi, kaya habang nakasakay sa kanyang kabayo, tumangala lang siya sa langit at bumantong hininga. Gabi na, kaya oras na para matapos ang lahat. Sa kabila ng katotohanan na hindi niya nagawang makamit ang kanyang layunin pagkatapos manatili sa mundong ito sa loob ng ilang taon, hindi siya nawalan ng pag-asa dahil determinado siyang tapusin ang gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang Hanord Master. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto niya ang kanyang tunay na puso, natuklasan niya na ang lahat ng talagang nararamdaman niya ay pagod. Ang lahat ng ginawa niya sa samsara world na ito ay tila walang iba kundi isang komedya. Ang Young City Lord ay lumukso sa hangin at lumipad sa ibabaw ng lahat na parang ibon. Sa isang nakasisilaw na liwanag na kumikislap sa kanyang sandata, lumapit siya mismo kay Yang Kai. Nakita ni Yang Kai ang pag-atake at alam niyang ito ay nakamamatay. Bagamat gusto niyang iwasan ito, wala siyang kapangyarihang gawin iyon. Katulad ng nangyari kay Chen Chen, ang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Gayunpaman, tila hindi nilayon ni Feng Chengxi na patayin siya. Ang espada ay hindi tumagos sa kanyang puso, kaya pinapayagan siyang mabuhay. Si Yang Kai ay nasa kanyang huling mga paa na may hindi mabilang na mga sugat sa kanyang figure. Matapos tamaan ng pag-atake, bumagsak siya pabalik at bumagsak sa mga braso ni Meng Ro. Sa kabila ng katotohanang umaagos ang dugo sa kanyang bibig, tumingin siya ng may pasasalamat kay Feng Chengxi. Biglang napagtanto niya kung paano niya sisirain ang heart barrier ni Ku Huashang. Naisip din niya ang dahilan kung bakit ginawa ni Feng Chengxi ang lahat ng ito. Hindi nagsalita si Feng Chengxi habang marahang tumango. Brother Yang.
Sabi ni Meng Ro sa nakasikal na boses. Tinakpan niya ng makatarungang kamay ang sugat sa dibdib nito, ngunit hindi niya napigilan ang pagtalsik ng dugo. Maya-maya pa'y kinulayan ng pula ang kamay niya. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamay. Walang silbi. Sorry dahil hindi kita nagawang protektahan. Basang-basa na sa luha ang mukha ni Meng Ro habang paulit-ulit na umiling. Ako ang humila sa iyo dito. Alam niya na dahil sa lakas ni Yang Kai, makakatakas sana siya kung mag-isa lang siya kahit napapaligiran siya ng napakaraming tao. Gayunpaman, sa kanyang paligid, hindi siya maaaring tumakas. Nagtipon ang mga sundalo sa paligid niya, ngunit hindi agad nakakilos. Kinilabutan sila sa kapangyarihang ipinakita ni Yang Kai kanina, ngunit kasabay nito, nagluksa sila para sa isang namamatay na bayani. Biglang tumigil sa pag-iyak si Meng Ro at ngumiti. Habang hinahaplos niya ang mukha ng lalaki, malumanay niyang sinab. Paumanhin sa nangyari sa buhay na ito. Hayaan mong protektahan kita sa susunod. Nang matapos ang kanyang mga salita, binuhat niya si Yang Kai at tumalikod bago tumalon mula sa bangin ng walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, para silang dalawang lovebird na naghahanap ng walang hanggang kalayaan. Nang makita ito ng nakatali na si Meng Deye, agad siyang nahimatay. Nagpakawala ng hininga si Feng Chengxi habang nakakaramdam ng pagod. Sa wakas natapos na ang lahat. Nang marinig ni Yang Kai ang pag-ungol ng hangin, nagsimula siyang mawalan ng malay. Pakiramdam niya ay mabilis na bumubulusok ang kanyang figure habang malapit nang magwakas ang buhay na ito. Ang tanging magagawa niya ay maghintay kay Ku Huaxiang na basagin ang sarili niyang heart barrier. Sa kabutihang palad, hindi siya pinayagan ni Ku Huaxiang na maghintay ng mahabang panahon. Habang siya ay tulala, narinig niya ang babae na tumatawag sa kanya. Junior brother. Si Yang Kai ay umubo ng dugo at ngumiti. Sa wakas ay nabawi mo na ang iyong alaala, senior sister. Bigla na lang, niyakap siya ni Ku Huaxiang ng mas mahigpit habang tila nauutol siya sa gulat. Sa nanginginig na boses, sinabi niya. Alam kong magiging okay ka. Bago siya nagsimulang mag-cultivate sa pag-iisa, narinig niya na si Yang Kai ay sumunod sa isang giant spirit god para makapasok sa Chaotic Dead Territory. Lahat ng tao mula sa Yin Yang Cave Heaven ay nakatitiyak na siya ay patay na, ngunit siya ay lubos na naniniwala na siya ay buhay pa. Sa makatuwid, pumasok siya sa Samsara Pavilion at nag-set up ng heart barrier habang hinihintay niya itong dumating para sa kanya. Ito lang ang paraan para mapaglabanan niya ang panggigipit ng mga seniors ng sekta, na gustong magpakasal siya sa ibang lalaki. Senior sister, wala na tayong oras. Pakisabi sa akin kung ilang buhay pa ang kailangan kong patuloy na hanapin ka. Nagmamadaling tanong ni Yang Kai habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Gayunpaman, si Ku Huaxiang ay nanatiling kalmado at natahimik habang kamandat sa kanya. Hulaan mo, napaluha at tumawa si Yang Kai. Napagtanto mo na namamatay tayo. Tama. Ngumuso si Ku Huaxiang. Hindi ito magiging madali, kaya kailangan mong magsumikap, okay. Gayunpaman, masasabi ko sa iyo na ang unang buhay ay ang pinakamadali ngunit din ang pinakamahirap. Ang ibig kong sabihin ay madali mong makuha ang puso ni Meng Ro, kaya naging maayos ang lahat para sa iyo. Mapagpakumbaba na tanong ni Yang Kai. Kung gayon, saan ang mahirap na bahagi? Napangiti si Ku Huaxiang. Ang pinakamahirap na bahagi ay kailangan nating mabuhay o mamatay ng magkasama. Sinabi ko sa sarili ko na kapag nagawa mong makamit iyon sa unang buhay, madudurog ang heart barrier ko at maibabalik ang alaala ko. Tumango si Yang Kai. Dahil sa heart barrier na ito na itinayo niya kaya hindi na ibalik ang kanyang alaala kahit na nakuha niya ang puso ni Meng Ro kanina. Sa sandaling sabay silang tumalon mula sa bangin, nagawa nilang magbahagi ng buhay at kamatayan, kaya nasira ang heart barrier. Gayunpaman, sa mas maraming beses na tayo ay muling nagkatawang tao, mas mahigpit ang ating mga alaala na mabubulok. Pareho tayo ng kaso. Kung ikaw ay muling nagkatawang tao ng napakaraming beses, maaari ka pang mawala sa iyong sarili sa samsara world na ito at hindi mo na makikita ang iyong tunay na pagkatao. Kaya, junior brother, dapat lagi kang manatiling tapat sa iyong puso. Sabi ni Ku Huaxiang na may tame time na ekspresyon. Tatandaan ko, tumango si Yang Kai. Nang bigla siyang nakaramdam ng kurot sa kanyang baywang, naglagay siya ng naagrabyado na ekspresyon at nagtanong. Anong ginagawa mo, senior sister? Si Ku Huaxiang ay talagang kinurot ang kanyang baywang at pinilipit ito. Nalampasan niya ang linya sa pamamagitan ng pagtrato sa isang taong naghihingalo sa ganoong paraan. Emph. Anong nangyayari sa inyo ni junior sister tao? Si Ku Huaxiang ay tila nagseselos. Inihiwalay ni Yang Kai ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang ideya kung paano ito ipapaliwanag sa kanya.
Nagtanong si Ku Huashang. Si Junior Sister Tao ay si Tao Lingwan, tama ba? Tumango si Yang Kai. Hindi niya alam kung bakit napunta rin dito si Tao Lingwan at pinasok pa niya ang parehong Samsara World bilang Ku Huashang. Biglang nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ku Huashang. Bagaman hindi ko alam kung ano ang nangyari sa inyong dalawa, mapapahamak na sana siya kung hindi mo siya nakilala. Bakit ganun? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Sigurado akong alam mo ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga kababalaghan ng Samsara Pavilion. Ang isang alagad na papasok sa lugar na ito ay magtatakda ng heart barrier para sa kanyang sarili. Kung hindi masira ang heart barrier, tuluyan na siyang mawawala sa lugar na ito. Aking heart barrier ay gusto kong mahanap mo ako at mahalin mo ako. Alam mo iyon, kaya mayroon kang target anuman ang iyong ginawa. Sa kabila ng mga paghihirap, alam mo ang uri ng layunin na kailangan mong makamit. Tumango si Yang Kai. Talagang iba ang heart barrier na naset up ni Ku Huashang. Sa palagay ko ang heart barrier ay maaaring kailangan mong makilala siya nang hindi alam kung sino talaga siya. Hindi mahirap para kay Ku Huashang na makabuo ng haka-haka na ito. Total, nabawi lang ni Tao Lingwan ang kanyang alaala matapos siyang tawagin ni Yang Kai na Junior Sister Tao, kanina. Ano kaya ang mangyayari kung hindi ko siya nakilala? Tanong ni Yang Kai. Lahat ng kanyang alaala ay nabuklod sa loob ni Chen Chen. Kung hindi mo siya nagawang tulungan na maibalik ang kanyang alaala noong pumanaw si Chen Chen, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong magising. Ito ay pareho para sa akin. Agad na basang-basa si Yang Kai sa malamig na pawis dahil medyo natakot siya. Hindi niya maisip kung bakit gagawin ni Tao Lingwan ang ganoong bagay dahil hindi niya alam na nakapasok din siya sa Samsara Pavilion. Ang tanging dahilan kung bakit niya ito nakilala ay dahil magkatulad sina Tao Lingwan at Chen Chen pagdating sa kanilang mga ugali. Sa oras na iyon, nakatutok siya sa pagsira sa heart barrier ni Ku Huashang, kaya hindi niya gaanong pinansin si Chen Chen. Hanggang sa pinatay si Chen Chen bilang kahalili niya ay naalala niya ang lahat tungkol sa kanya. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Marahil ay may sinusubukan siyang patunayan. Umiling si Ku Huashang. Ang mga babae ay maaaring maging hanggal at hindi makatwiran kung minsan, ngunit nagtagumpay siya, hindi ba? Si Tao Lingwan ay handang mamatay bilang kahalili ni Yang Kai, at kahit na sila ay nasa isang Samsara World, itinaya pa rin niya ang kanyang buhay sa pagpunta lamang dito. Ano man ang iniisip ni Yang Kai sa kanya, alam na niya ngayon na handang isakripisyo ng babaeng ito ang kanyang buhay para sa kanya. Makikita pa ba natin siya? Tanong ni Yang Kai. Hindi ako sigurado. Umiling si Ku Huashang. Siguro makikita natin siya, ngunit nagdududa ako. Iba ang heart barrier niya sa akin. Nakilala mo siya, at ipinahayag niya ang kanyang katapatan. Walang kabuluhan na dumaan muli sa parehong bagay. Marshall Peak, Kabanata 4834. Paprotektahan kita. Senior Sister, inaantok na ako. Bulong ni Yang Kai habang humihinga. Magpahinga ka, makikita mo ulit ako kapag binuksan mo ang iyong mga mata. Hinayla siya ni Ku Huashang palapit sa kanyang yakap. Samantala, matiyagang naghihintay sina Yu Ziyang Dai at Chen Shu sa labas ng Samsara Pavilion. Ang lugar na ito ay kung saan ang mga puso ay sinanay, hindi kung saan ang isa ay maglilinang. Sa makatuwid, kahit na ang Samsara Pavilion ay kamangha-mangha, hindi ito nagkaroon ng parehong kalamangan sa Small Source Worlds kung saan ang oras ay lilipas ng mas mabilis. Ang bilis ng daloy ng oras sa Samsara Worlds at sa labas ng mundo ay pareho. 3 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok si Yang Kai sa Samsara Pavilion, at walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanya sa loob. Hindi tiyak kung nabasag niya ang heart barrier ni Ku Huashang o nahanap man lang niya ito. Tiyak, nag-aalala sila, ngunit bilang mga tagalabas, ang kanilang mga alalahanin ay walang kabuluhan. Ang lahat ay nakasalalay sa sariling kakayahan ni Yang Kai. Dahil sa bagay na ito, nagkaroon ng hidwaan sina Yu Ziyang Dai at Chen Shu, na naging magkapatid sa loob ng libu-libong taon. Sa kasalukuyan, 12-12 metro ang pagitan nila habang nakaupo sila sa mga bakanteng lugar at matiyagang naghihintay. Noon lang, lumabas ang isang figure mula sa shopping district sa labas lang ng Samsara Pavilion. Nang may naramdaman, agad na binuksan ni Chen Shu ang kanyang mga mata at sinulyapan ang taong iyon. Kasunod nito, nagpakawala siya ng hininga na halos hindi mahahalata. Napansin din ni Yu Ziyang Dai ang tao. May nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan si Tao Lingwan na papalapit. Hindi ito maaaring makatulong, dahil masyadong maagang lumabas si Tao Lingwan.
Walang sino man ang nakaalis sa Samsara Pavilion sa lalong madaling panahon pagkatapos na pumasok dito. Gayunpaman, may naalala si Yu Ziyang Dai habang pinaikit niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Hanord Master. Lumapit si Tao Lingwan kay Chen Shu at binati siya sa eleganteng paraan. Sinuri siya ni Chen Shu upang matiyak na siya ay ganap na maayos at malusog. Ibinuka niya ang kanyang mga labi sa pagtatangkang ipahayag ang kanyang pag-aalala, ngunit wala siyang masabi. Sa huli, tumango lang siya. Natutuwa akong bumalik ka, paumanhin kong pinag-aalala ko kayo. Ibinaba ni Tao Lingwan ang kanyang ulo. Nilapitan siya ni Yu Ziyang Dai at tinanong. Nakilala mo ba si Yang Boy? Marahang tumango si Tao Lingwan. Paano ito? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Tao Lingwan. Naniniwala ako na nakatulong siya kay junior sister ko na maibalik ang kanyang memorya. Lumiwanag ang mga mata ni Yu Ziyang Dai nang marinig niya iyon. Pagkatapos, nagpakawala siya ng hininga. Mabuti naman. Mabuti yan. Tanong ni Chen Shu. Nakita mo ba siya? Tumango si Tao Lingwan. Oo, huminto sa pagtatanong si Chen Shu. Dahil tinulungan ni Yang Kai si Ku Huashang na maibalik ang kanyang memorya, nangangahulugan ito na nasira niya ang heart barrier nito, kaya naman, nagtagumpay siya sa buhay na ito. Sa kabilang banda, hindi nagawa ni Feng Chengxi na makamit ang kanyang layunin kahit na 8 taon na ang nakalipas mula nang makapasok siya sa Samsara Pavilion. Bagamat inaasahan na ito ni Chen Shu, nabigo pa rin siya nang malaman ang kinalabasan. Habang nagsasalita sila, lumabas si Feng Chengxi sa Samsara Pavilion at sumaludo kay Chen Shu at Yu Ziyang Dai. Tulad ng isang palakaibigang senior, tinapik ni Yu Ziyang Dai ang balikat ng binata at inaliw siya sa pagsasabing. Hinding-hindi mapipilit ang sinseridad. Hindi mo dapat isipin na mas mababa ka sa kabilang partido dahil lang natalo ka sa kompetisyong ito. Isa kang core disciple ng Yin Yang Cave Heaven, at isang magandang kinabukasan ang nasa unahan mo. Gayunpaman, ang pag-ibig ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng isang tao sa kalooban. Si Feng Chengxi ay masunuring sumaludo sa kanya. Maraming salamat sa iyong pagtuturo, Martial Auntie. Isang masayang Yu Ziyang Dai pagkatapos ay sinulyapan si Chen Shu at nanunuya. Paano kung ginawa mo na ang lahat ng iyong makakaya para ayusin ang iba? Tingnan mo ang kinalabasan ngayon. Ikaw ang nagdusa sa huli. Iminumungkahi ko na itigil mo na ang pagiging maikli, senior brother. Sumulyap sa kanya ang isang walang awa na si Chen Shu. Si Wonor ay aking disipulo at isang miyembro ng Yin Yang Cave Heaven. Pinaikit ni Yu Ziyang Dai ang kanyang mga mata at biglang sinabi sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Ito ay karaniwang isang buy one get one free deal. Tayo ay natalo. Si Tao Lingwan ay nagsimulang mamula sa galit. Nahirapan siyang makitungo kay Yu Ziyang Dai, na maaaring hindi mapigil sa kanyang mga salita kung minsan, at kapag naiisip niya ang katotohanan na kailangan niyang harapin si Ku Huashang sa hinaharap, hindi niya maiwasang makonsensya. Bagamat tinutupad niya ang utos ng kanyang Hanord Master, siya ang kumilos sa huli. Pagkatapos ng kaunting paghihirap sa loob, nagpa siya si Yu Ziyang Dai. Senior brother, humanda ka. Kapag lumabas ang brat na iyon sa Samsara Pavilion, hahayaan natin siyang pakasalan sina Xiao Huashang at Wonor. Napakunot ang noo ni Chen Shu. Paano sila magpapakasal? Ngumuso si Yu Ziyang Dai. Siyempre kailangan niyang magpakasal sa Yin Yang Cave Heaven. Walang core na disipulo ang umalis sa sekta pagkatapos magpakasal. Sa wakas ay may ngiti sa karaniwang mukhang mahigpit na mukha ni Chen Shu. Tumango siya at sinabing, ang ganda. Dapat manatili ka rito. Sasabihin ko sa mga nakatataas ang tungkol dito at hayaan silang magdesisyon. Iniyuko ni Yu Ziyang Dai ang kanyang ulo, pagkatapos ay umalis si Chen Shu sa lugar kasama ang kanyang mga disipulo. Naresolba ang hidwaan sa pagitan nila pagkatapos nilang magkasundo. Ang ilang mabibigat na bagay ay tila damaykit sa katawan ni Yang Kai nang mapagtanto niyang madilim ang paligid niya. Sinubukan niyang makawala sa sitwasyong ito ngunit hindi siya nagtagumpay, nahirapan pa siyang huminga. Sa ilang sandali, naisip niyang mawawalan na siya ng buhay dito at ngayon. Matapos mahulog sa bangin sa tabi ng Ku Huashang, lumipat siya sa kabilang buhay. Gayunpaman, wala siyang ideya tungkol sa sitwasyon sa lugar na ito. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, napagtanto niya na siya ay nakabaon sa ilalim ng ilang mga bagay. Bahagyang naririnig ang mga ingay ng mga tao na umiiyak at namamatay, ngunit agad silang tumahimik. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang paningin habang ang mga mabibigat na bagay sa kanyang katawan ay inalis. Nahihirapan siyang tumayo at agad na pinagmasdan ang kanyang katawan. Nang nasa ilalim siya ng mabibigat na bagay,
Naramdaman na ni Yang Kai na may mali, at sa unang pagsusuri, napagtanto niya kung ano ang mali. Sa kasalukuyan, siya ay isang batang lalaki lamang sa paligid ng 12 o 13 taong gulang. Hindi nakapagtataka na wala siyang gaanong lakas dahil lumiit ang kanyang katawan. Anong kalokohan? Lihim na nagmura si Yang Kai. Ang dahilan kung bakit siya pumasok sa samsara world na ito ay para basagin ang heart barrier ni Ku Huashang. Para magawa iyon, kailangan niyang makuha ang puso niya. Paano ginawa ng isang batang brat iyon? Kailangan ba niyang lumaki muna? Sa sandaling ito, nakatayo siya sa ilang mga labi. Malamang kanina pa siya naiipit sa ilalim ng gumuhong bahay. Naamoy niya ang isang mabangong amoy ng may lumitaw na figure sa kanyang paningin. Pagtingin niya, agad niyang nakita ang pamilyar na mukha. Halos lumabas sa bibig niya ang mga salitang senior sister ko. Sa kasalukuyan, nakatayo lang si Ku Huashang sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng masikip na damit na may espada sa baywang. Tinapik niya ang alikabok sa kanyang balikat at malumanay na nagtanong. Ayos ka lang ba, baby? Baby. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Ku Huashang. Hindi alam ni Yang Kai kung paano siya sasagutin. Sa pag-aakalang siya ay nanginginig pa rin sa pagkabigla, si Ku Huashang ay nag-alinlangan saglit bago nagpakawalan ng buntong hininga. Pagkatapos, yumuko siya at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang matakot. Dapat sundan mo na ako simula ngayon. Paprotektahan kita. Si Yang Kai ay nagkaroon ng pagnanasang magmura. Ito ay tiyak na isang buhay na hindi na niya gugustuhing balikan. Nai-imagine na niya na kapag nakalabas sila ni Ku Huashang sa Samsara Pavilion, tiyak na aasa rin siya nito sa tuwing naaalala niya ito. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa sandaling ito. Sa sinabi nito, nadama niyang maswerte siya na nakita niya si Ku Huashang sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Maaari siyang lumaki sa tabi niya at dahan-daang mapalapit sa kanyang puso. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Mengro sa kanya nang buhatin siya nito at tumalon sa bangin. Paumanhin sa nangyari sa buhay na ito. Hayaan mong protektahan kita sa susunod. Natupad ang kanyang hiling. Sa buhay na ito, oras na niya para protektahan siya. Ang Samsara Pavilion ay talagang isang kamangha-manghang lugar kung saan ang katapatan ay pinakamahalaga. Nang tumalon si Mengro mula sa bangin, malamang na nagkaroon siya ng matinding pagnanais na protektahan si Yang Kai sa kabilang buhay, kaya naman natupad ang kanyang hiling pagkatapos ng reincarnation. Sa buhay na ito, si Ku Huashang ay isa sa pinakamatalino na disipulo sa isang pangunahing sekta. Hindi lang siya talentado at makapangyarihan, maganda rin siya. Siya ay may hindi mabilang na mga tagahanga sa loob ng sekta, at maging ang mga sumisikat na bituin mula sa ibang mga sekta ay nakarinig tungkol sa kanya. Walang kulang sa mga taong nag-propose ng kasal sa kanya, na naging dahilan ng pangamba ni Yang Kai dahil nag-aalala siya na pipilitin siya ng mga elder ng sect na tanggapin ang isa sa mga proposal na iyon. Sa kabutihang palad, siya ay isang mahalagang tao sa sekta, kaya siya ay may masasabi sa bagay na ito. Kung hindi siya pumayag, walang mapipilit sa kanya. Matapos maibalik si Yang Kai sa sekta, naging disipulo siya at nagsimulang maglinang sa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Mabilis silang naging malapit sa isa't isa. Sa buhay na ito, si Ku Huashang ay parang master o elder sister sa kanya. Sa paglipas ng panahon, lumaki si Yang Kai bilang isang may sapat na gulang. Sa kasamaang palad, sa buhay na ito, ang kanyang kakayahan ay kakilakilabot. Gaano man siya kahirap magtanim, mas mahina pa rin siya kaysa kay Ku Huashang. Marahil ay may kinalaman ito sa huling hiling ni Mengro. Naisip niya na kailangan talaga siyang protektahan ni Ku Huashang sa kanyang buhay. Bukod pa rito, dahil siya ay nasa hustong gulang na ngayon, napagtanto niya na nagsimula itong tumingin sa kanya na may ibang uri ng titig, na puno ng pakiramdam ng pananabik. Ito ay nagparamdam sa kanya ng lihim na kasiyahan. Habang patuloy niyang pinoprotektahan at inaalagaan siya, lalong naging kapansin-pansin ang pagmamahal niya sa lalaki. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng kanilang edad at seniority, hindi siya maglakas loob na tumawid sa hangganan. Sa pagsasakatuparan na iyon, nagpa siya si Yang Kai na gumawa ng inisyatiba upang ituloy siya. Palagi siyang namumula at nararamdaman ang pagpintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib sa tuwing lalapit ito sa kanya. Nang siya ay maging 20 taong gulang, sa wakas ay nagkaroon ng tagumpay sa kanilang relasyon. Kasunod ng mga taon ng pagtugis ni Yang Kai, sa wakas ay itinapon niya ang mga alalahanin sa kanyang puso at tinanggap ang lalaki, na mas bata sa kanya ng 10 taon at nainiligtas niya sa nakalipas na mga taon. Nabasag ang heart barrier, at muling nabawi ni Ku Huashang ang kanyang alaala. Wala talagang mahirap na pag-usapan sa buhay na ito, kailangan lang ni Yang Kai ng maraming oras para makuha ang kanyang puso.
Sa sinabi nito, muli niyang naranasan ang pagiging abstrusity ng Samsara Pavilion sa pagkakataong ito. Habang ang alaala ng isang tao ay paulit-ulit na natatakan, maaari nilang mapagtanto ang kanilang tunay na puso at sanayin ito ng mas epektibo. Totoo ito para kay Yang Kai at Ku Huaxiang. Ang bawat reinkarnasyon at tagumpay ay nangangahulugan ng bagong simula. Sa unang 3 buhay, hindi ito naging mahirap para kay Yang Kai. Maging si Mengro sa unang buhay, ang kanyang senior sister sa ikalawang buhay, o ang little sister sa kalapit na nayon sa ikatlong buhay, mahahanap niya kaagad si Ku Huaxiang at magsimulang kumilos. Hanggat mahahanap niya siya, ang iba ay hindi magiging mahirap. Iyon ay dahil ang kanyang heart barriers ay may kinalaman sa kanya, kaya siya ay may natural na kalamangan pagdating sa pagsira sa mga ito. Gayunpaman, pagkatapos ng ikatlong buhay, ang kahirapan ay nagsimulang tumaas. Sa ika-4 na buhay, inabot siya ng kalahating taon bago niya matagpuan si Ku Huaxiang, at sa panahong iyon, nakatagpo siya ng maraming panganib at halos mawalan ng buhay. Marshall Peak, Kabanata 4835. Ang ika-9 na buhay. Ito ang parehong kaso sa ika-5 buhay, at naging mas mahirap na basagin ang heart barrier ni Ku Huaxiang. Hindi na naging madali para makuha ang puso niya. Pagkatapos nilang magkita, nag-away pa sila dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan. Ang antas ng kahirapan ay lalong tumaas sa ika-6 na buhay. Hindi na siya kamukha ng orihinal niyang sarili, sa halip, nagpakita siya na may ganap na kakaibang mukha, tulad ng nangyari kay Tao Lingwan, na muling nagkatawang tao bilang Chen Chen sa unang buhay. Gayunpaman, kakaiba ang sitwasyon ni Tao Lingwan. Ang kanyang heart barrier ay kailangang kilalanin ni Yang Kai ang kanyang tunay na pagkatao nang hindi alam kung sino talaga siya. Sa makatuwid, hindi siya haharap kay Yang Kai sa kanyang orihinal na hitsura. Iba ito para kay Ku Huaxiang. Hindi nagbago ang kanyang hitsura sa unang 5 buhay, kaya agad siyang nakilala ni Yang Kai pagkatapos siyang mahanap. Gayunpaman, sa ika-6 na buhay, siya ay naging isang ganap na naiibang tao. Kung hindi pa ulit-ulit na tiniyak ni Yang Kai na siya si Ku Huaxiang, na-miss niya sana siya. Kung mas maraming reinkarnasyon ang dumaan sa Samsara Pavilion, mas magiging mahirap ang hamon. Ang memorya ng isang tao ay lubhang naapektuhan sa panahon ng reinkarnasyon, at sa bawat reinkarnasyon, ang alaala ni Ku Huaxiang ay tatatakan. Maayos naman si Yang Kai noong una, ngunit habang dumaan siya sa mga round ng reincarnation, nagsimulang maapektuhan din ang kanyang memorya. Lumipat sila sa ika-7 buhay, ika-8 buhay, at sa wakas ay dumating sa kanilang ika-9 na buhay. Maraming grand hall sa Grand Chi Temple kung saan nakatira ang maraming makapangyarihang cultivator. Ang labanan sa pagitan ng mga puwersa ng katwiran at kasamaan ay nagpatuloy sa daan-daang taon. Dahil sa walang katapusang digmaan, hindi mabilang na mga tao ang nasawi. Bilang resulta, ang buong kontinente ay naging buhay na impyerno kung saan nabuo ang mga ilog ng dugo. Mga 100 taon na ang nakalilipas, ang Grand Chi Temple ay isinilang mula sa isang alyansa ng 7 sekta. Ang pinakamakapangyarihan at matuwid na tao lamang ang may karapatang maging Temple Master ng Grand Chi Temple at pamunuan ang lahat ng matuwid na dakilang puwersa sa mundo. Sa kabilang banda, may mga mula sa White Lotus sect na magaling mangmangha ng mga tao at gumawa ng gulo sa mundo. Sa magulong mundong ito, nakakuha sila ng hindi mabilang na mga disipulo upang labanan ang Grand Chi Temple, na naging kanilang pinakamalaking kaaway. Nagkaroon ng mga tagumpay at pagkatalo sa magkabilang panig kasunod ng mga taon ng labanan sa pagitan ng matuwid at masasama. Ang kasamaan ay patuloy na nangunguna sa nakalipas na ilang dekada, ngunit marahil ang matuwid ay manggana sa mga sumunod na dekada. Gayunpaman, hindi alintana kung aling panig ang nasa kalamangan, hindi nila ganap na sirain ang isa pa. Mayroong 7 nangungunang sekta sa kontinente, na ang Divine Method Hall, Grand Battle Sect, Swaying Willow Sect, Hidden Sword Villa, Shooting Star Palace, Emerald Smoke Sect, at Lion Hall. Ito ang 7 sekta na nagtaguyod sa matuwid na panig at magkasamang nagtatag ng Grand Chi Temple. Mga 130 taon na ang nakalipas mula nang ipanganak ang Grand Chi Temple. May 4 na Temple Masters sa nakaraan na lahat ay namatay sa labanan laban sa makapangyarihang Masters mula sa White Lotus Sect. Si Yang Kai, na nasa kanyang kalakasan, ay ang 5th Temple Master ng Grand Chi Temple. Siya ay mula sa isa sa 7 sekta, Divine Method Hall. Ang kanyang karunungan sa sibat ay walang kapantay, at siya ay isang matuwid at tapat na tao. Matapos pumanaw ang 4th Temple Master 3 taon na ang nakararaan, nag-iisang iniligtas niya ang Grand Chi Temple, na nasa bingit ng pagkawasak. Kung ikukumpara,
Ang 5th Temple Master ay mas malakas kaysa sa nakaraang 4 na Temple Masters pagdating sa hilaw na lakas, determinasyon, at katalinuhan. Sa katunayan, bilang Temple Master, naglunsad siya ng 12-dosenang pag-atake sa White Lotus Sect sa nakalipas na 3 taon at panalo sa bawat pagkakataon. Bilang resulta, ang White Lotus Sect ay dumanas ng napakalaking pagkalugi. Naniniwala ang lahat na ito ay isang pagkakataon para sa Grand Chi Temple. Sa ilalim ng pamumuno ni Temple Master Yang, maaari silang magkaroon ng pagkakataon na wakasan ang White Lotus Sect minsan at magpakailanman. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Yang Kai mula sa kanyang panaginip sa gulat. Isang figure ang lumitaw sa tabi ng kanyang kama na parang multo at sinuri siya bago humajijek. Nanaginip ka ba ulit? Matapos siyang kunan ng masamang tingin, umupo si Yang Kai sa kama at tumanggo. Ang tao ay ang kanyang personal na bodyguard, si Luo Tinghi mula sa Emerald Smoke Sect. Kahit na siya ay medyo maliit, siya ay napakalakas. 3 taon na ang nakalipas, siya ang nakipagkompetensya kay Yang Kai para sa posisyon ng Temple Master. Gayunpaman, natalo siya ni Yang Kai sa huli. Hindi sigurado kung ano ang nasa isip niya noong mga oras na iyon. Dahil sa kanyang lakas, sapat na siyang maging Vice Temple Master kahit natalo siya sa kompetisyon para maging susunod na Temple Master. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon, sa halip, hiniling niya na maging personal bodyguard ni Yang Kai. Ang mga mula sa Emerald Smoke Sect ay laban sa ideya, pagkatapos ng lahat, kung ang isang tao mula sa kanilang sect ay maaaring maging Vice Temple Master, magkakaroon sila ng mas malaking impluensya sa Grand Chi Temple. Gayunpaman, si Luo Tinghi ay nagnanais na maging personal na bodyguard ni Yang Kai, at walang makapagbabago sa kanyang isip. Kahit na siya ay isang personal na bodyguard sa papel, siya ay mas katulad ng isang kaibigan ni Yang Kai ngayon. Baka mapakali siya sa harap ng lalaki. Dahil sa nakalipas na 3 taon na magkasama sila, batid na rin niya ang lahat ng sikreto ng lalaki. Sa makatuwid, alam niya na ang Temple Master na ito, na siyang pag-asa sa hinaharap ng Grand Chi Temple, ay may problema. Palagi siyang nananaginip ng kakaiba sa kalagitnaan ng gabi. Sa mga panaginip na iyon, makikita niya ang isang babaeng malabo ang hitsura. Wala siyang ideya kung sino ang babae, ni hindi niya ito nakilala noon. Gayunpaman, naramdaman niyang napakahalaga nito sa kanya. Hindi mo ba naaalala? Biglang tanong ni Luo Tinghi. Isang hindi nakaimik na si Yang Kai ang nagmulat ng kanyang mga mata. Alam mo ba kung ano ang itinatanong mo? Nagkibit-balikat si Luo Tinghi. Hindi ko alam. Gusto ko lang magtanong. Ang problema kay Temple Master Yang Kai ay palagi siyang magkakaroon ng kakaibang panaginip. Sa kabilang banda, nagkaroon din ng problema ang kanyang personal bodyguard. Sa tuwing gumising si Yang Kai mula sa kanyang panaginip sa pagkabigla, palagi niyang itatanong ang eksaktong tanong na ito. Si Yang Kai ay nagkaroon ng seryosong talakayan sa kanya sa unang pagkakataon, ngunit wala siyang maipaliwanag. Higit pa rito, pagkatapos ng 3 taon ng pakikisama sa isa't isa, napagtanto ni Yang Kai na may mali sa ulo ng kanyang personal na bodyguard. Palagi siyang gumagawa ng mga bagay na hindi inaasahan. Halimbawa, bigla siyang tumawa ng walang dahilan, ngunit minsan, umiiyak siya sa katahimikan. Medyo drastic ang mood swings niya. Anong oras na? Tumingin si Yang Kai sa bintana. Pagkatapos lang ng hating gabi. Habang nagsasalita si Luo Tinghi, ibinabad niya ang isang tuwalya sa isang palanggana ng tubig at piniga ito bago ipinasa kay Yang Kai. Matapos itong kunin, pinunasan ni Yang Kai ang kanyang mukha at nakaramdam ng panibagong sigla. Gayunpaman, hindi malinaw sa kanyang isipan ang malabong imahe ng babaeng iyon sa kanyang panaginip. May pakiramdam siya na ang babaeng nasa panaginip niya ay isang taong napakahalaga sa kanya, ngunit sa pagdaan niya sa mga nakaraang karanasan sa kanyang buhay, sigurado siyang hindi pa niya ito nakilala. Ang kakaibang bagay na ito ay naguguluhan sa kanya. Maya-maya lang ay may narinig akong kaunting ingay mula sa labas. Naging mabangis ang tingin ni Yang Kai habang ang maliit na figure ni Luo Tinghi ay agad na nawala sa lugar. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa siwang ng pinto. Ilang sandali pa, bumalik si Luo Tinghi sa silid na may dugong tumutulo pa mula sa kanyang espada. Tumangala si Yang Kai habang kalmado at tinitigan si Luo Tinghi at sinabi. Ang ilan sa mga mapagmataas na disipulo mula sa White Lotus Sect ay gustong pumatay sa iyo. Ilan sa kanila ang nabubuhay pa? Tanong ni Yang Kai sa malungkot na boses. 3. Tumawa si Luo Tinghi. Dapat mong gawin ang lahat para malaman ang lahat ng nalalaman nila. Ngumuso si Yang Kai. Huwag kang mag-alala. Paulit-ulit na tumanggaw si Luo Tinghi. Aalisin ko ang lahat mula sa kanilang mga ulo.
Nang matapos ang kanyang sasabihin, tumalikod siya at umalis. Kinabukasan, ang makapangyarihang mga cultivator ay nagtipon-tipon sa main conference hall ng Grand Chi Temple. Mayroong 6 na Vice Temple Master sa ilalim ng Temple Master Yang Kai. Dahil si Yang Kai ay mula sa Divine Method Hall, na isa sa 7 sects, ang iba pang Vice Temple Masters ay ang mga namamahala sa natitirang 6 na sects. Sa ilalim ng Vice Temple Masters ay ang Hall Masters. May mga 30 sa kanila. Ito ang mga manager ng Grand Chi Temple na nagtipon. Maaari nilang utusan ang lahat ng mga cultivator sa mundo na kabilang sa matuwid na landas. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatingin kay Yang Kai. Ang nakalipas na 3 taon ay higit sa sapat na panahon para si Yang Kai ay bumuo ng sapat na awtoridad bilang 5th Temple Master. Sa kasalukuyan, nanatili siyang tahimik, at kahit na maraming tao sa Grand Hall, walang nang-ahas na magsalita. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagsabi. Sa loob ng 10 araw, ang mga mula sa White Lotus Sect ay nagnanais na magsagawa ng seremonya ng pagsasakripisyo sa East Star City at pinuhin ang isang 10,000 soul banner. Lahat sila ay nagbago ng husto sa kanilang mga ekspresyon nang marinig iyon. Si Vice Temple Master Gan Wenshan, na mula sa Grand Battle Sect, ay natakot na nagtanong. Seryoso ka ba, Temple Master? Tumango si Yang Kai. Xiaohi personal na nakuha ang impormasyon mula sa mga assassin kagabi. Sa pagbanggit kay Xiaohi, lahat sila ay kinilig, kasama na si Vice Temple Master Zia Hongtao, na mula rin sa Emerald Smoke Sect. Bagamat parang baliw si Luo Tinghi minsan, alam nilang lahat kung gaano siya kalupit. Siya ang pinakakakaiba sa Grand Chi Temple. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi siya kailanman gumawa ng anumang masama, at na siya ay talagang mula sa Emerald Smoke Sect, marami ang hahatulan sa kanya dahil ang mga bagay na ginawa niya ay walang pinagkaiba, kung hindi man mas masahol pa kaysa sa mga mula sa masamang landas. Walang sino man ang maaaring magtago ng anumang mga lihim kasunod ng kanyang interogasyon. Si Yu Xingzhou, na mula sa Shooting Star Palace, ay sumimangot. Maaari ba tayong maniwala sa sinabi ng mga assassin? Hindi maliit na bagay ang pagdaraos ng seremonya ng pagsasakripisyo sa East Star City para pinuhin ang 10,000 soul banner. It's supposed to be a top secret na ang mga leader lang ng White Lotus Sect ang may karapatang malaman. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Isa itong malaking kaganapan na magdaos ng seremonya ng pagsasakripisyo sa East Star City, kaya kakailanganin nila ng maraming tao para maisagawa ito. Kahit na gustong itago ng White Lotus Sect ang balitang ito, maaaring maisip pa rin ng ilang tao kung ano ang nangyayari. Naisip na ni Xiaohi na may mangyayaring ganito, kaya ang konklusyong ito ay hindi ganap na nakabatay sa sinabi ng mga assassin. Nang marinig iyon, tumango si Yu Xingzhou. Kung ganoon, ang East Star City ay nasa panganib. Tumayo si Yang Kai mula sa upuan at nagpahayag. Bagaman hindi kalakihan ang East Star City, mayroon pa ring humigit kumulang 100,000 residente, na lahat ay inosente. Kung ang mga mula sa White Lotus Sect ay magtagumpay sa pagpino sa 10,000 soul banner, marami pang inosenteng tao ang maaapektuhan. Kailangan natin silang pigilan. Bukod dito, ang 10,000 soul banner ay napakahalaga sa White Lotus Sect, kaya maaaring personal na mag-host ng seremonya ng sakripisyo ang White Lotus Matriarch. Kung mapapatay natin ang White Lotus Matriarch sa East Star City, siguradong babagsak ang White Lotus Sect. Ang labanan sa pagitan ng matuwid at masamang landas na umabot ng daan-daang taon ay magwawakas, at ang kapayapaan ay maibabalik sa ating mundo. Nang marinig iyon, lahat sila ay naramdamang kumukulo ang kanilang dugo nang bumangon sila at sinabing, "Susunod kami sa iyong pamumuno, Temple Master." Sa isang nasisiyahang ekspresyon, tumango si Yang Kai. Mahinahon siyang nagutos dahil halatang pinaghandaan niya ng husto. Nang may sigawa ang lahat ng pagsasaayos makalipas ang ilang sandali, si Yang Kai ay tumingin sa kanila ng may awtoridad. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa Grand Chi Temple. Kung magtatagumpay tayo, magagawa nating sirain ang White Lotus Sect. Dapat kayong lahat ang manguna sa sarili ninyong mga tao at maghintay ng karagdagang utos. Anumang pagtagas ng impormasyon ay mapaparusahan ng kamatayan. Marshall Peak, Kabanata 4836. Hindi makilala ang isa't isa. Sa kalagitnaan ng gabi sa East Star City, pinakanak ang mga tunog ng tahol ng mga aso at pag-iyak ng mga sanggol ang maririnig. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Yang Kai ay nakatayo sa tuktok ng isang tore at nakatingin sa ibaba gamit ang isang pares ng mga mata na parang agila. Sa ilalim ng kalmadong ibabaw ay isang marahas na undercurrent.
Ang mga tao mula sa Grand Chi Temple at ang mga disipulo mula sa White Lotus Sect ay nagtago sa maliit na lungsod na ito, ngunit tila alam nila ang presensya ng isa't isa. Isang oras hanggang hating gabi, sumiklab ang unang salungatan. Nagtapos ito ng kasing bilis ng pagsisimula nito at walang gaanong naapektuhan. Gayunpaman, ang pangalawa at pangatlong mga salungatan ay sumunod kaagad. Isang oras pagkatapos ng hating gabi, puspusan na ang labanan at makikita ang mga patayan sa bawat kalye ng East Star City. Lahat ng mga mamamayan ay nagsara ng kanilang mga pinto at hindi man lang manggahas na huminga ng malakas. Maya-maya lang, narinig ang isang mataas na tunog na nagmumula sa isang partikular na direksyon. Ang mga mata ni Yang Kai ay naging mabangis habang nakatingin siya sa direksyong iyon. Patuloy na naririnig ang mga boom na nagmumula doon. Habang lumalakas ang world energy, mahigit 10 tao ang nasangkot sa isang matinding labanan. Kumikislap ang mga ilaw kasunod ng paggamit ng iba't ibang secret technique. Sa kabila ng malayong distansya, nakita kaagad ni Yang Kai ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng puting robe. Siya ay walang iba kundi ang White Lotus Matriarch. Ang White Lotus Sect ay itinatag ng mahabang panahon bago ang Grand Chi Temple. Ang kasalukuyang sect master ng White Lotus Sect ay itong White Lotus Matriarch, na kilala sa kanyang kalupitan. Hindi mabilang na mga sekta ang nawasak sa kontinente dahil nasaktan nila ang White Lotus Sect. Kahit na ang mga mula sa Grand Chi Temple ay naglunsad ng ilang mga pag-atake upang patayin ang White Lotus Matriarch, hindi nila nagawang makamit ang kanilang layunin hanggat siya ay tuso at mailap. Tulad ng inaasahan nila, ang White Lotus Matriarch ay talagang nagpakita upang mag-host ng seremonya ng pagsasakripisyo sa East Star City. Sa sandaling ito, pinamumunuan niya ang ilan sa mga makapangyarihang masters mula sa White Lotus Sect na lumampas sa pagkubkob. Sa kasamaang palad, ilang Vice Temple Masters mula sa Grand Chi Temple ang nagsanib puwersa upang pigilan sila, kaya hindi sila makalaya pansamantala. Sa sinabi nito, ang White Lotus Matriarch ay isa sa pinakamakapangyarihang cultivator sa kontinente. Bagamat ang mga Vice Temple Masters mula sa Grand Chi Temple ay medyo malakas sa kanilang sarili, hindi nila nagawang panatilihin siyang makulong ng matagal. Pagkatapos ng ilang palitan ng galaw, isa sa mga Vice Temple Masters ang nasugatan ng espada. Isang marahas na puwersa ang sumabog sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay hindi na makalaban. Hindi sigurado kung makakaligtas siya. Tumalon si Yang Kai mula sa tuktok ng tore at lumipad patungo sa kanila na parang isang agila. Habang nasa himpapawid, itinaas niya ang kanyang sibat. Sa sandaling iyon, ang White Lotus Matriarch ay nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Nang lumingon siya, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Itinapon niya ang mga taong nakapaligid sa kanya nang walang pag-aalinlangan at habang kumislap ang isang kislap sa kanyang talam, isang alon ng espada ang humampas kay Yang Kai. Habang umuunlad si Yang Kai sa kanyang sibat, at nabasag ang alon ng espada. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa isang sugat sa kanyang mukha na dulot ng natitirang sword chi, ngunit hindi man lang niya pinaikit ang kanyang mga mata habang patuloy siya sa kanyang pag-atake. Sa susunod na sandali, ang White Lotus Matriarch ay ipinadala na lumipad palayo habang nag-spray ng isang subo ng dugo. Parang nawalan siya ng lakas. Sa teknikal na pagsasalita, parehong sina Yang Kai at ang White Lotus Matriarch ay pantay-pantay dahil sila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang cultivator sa mundo. Gayunpaman, si Yang Kai ay karaniwang naglunsad ng isang palihim na pag-atake habang ang White Lotus Matriarch ay hindi mapag-aalinlanganan, kaya't siya ay dumanas ng malubhang pag-urong. Bago pa man lumapag ang kalaban, lumitaw si Luo Tinghi sa mismong lugar kung saan siya nahuhulog. Walang nakakaalam kung kailan nagpakita si Luo Tinghi. Tahimik lang siya na parang multo, ngunit isang sigaw ng espada ang narinig mula sa kanyang sandata. Sa hitsura nito, parang nagkusa ang White Lotus Matriarch na ihagis ang sarili sa espada. Sa pinakakritikal na sandali, pilit na inikat ng White Lotus Matriarch ang kanyang figure upang matiyak na hindi mabubutas ang kanyang mga vitals. Sa kabila noon, labis pa rin siyang nasaktan ni Luo Tinghi habang ang espada ay tumagos sa kanyang dibdib. Gayunpaman, ang White Lotus Matriarch ay nagawa ring ilapat ang palad kay Luo Tinghi ng buong lakas at pinalipad siya. Bumangga si Luo Tinghi sa isang bahay, at hindi tiyak kung patay na siya o buhay. Matapos hampasin ng dalawang makapangyarihang cultivator ng magkasunod, ang White Lotus Matriarch ay nakaligtas, ngunit siya ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng puting kumot, at ang kanyang puting damit ay kinulayan ng pula. Tinitigan niya ng masama si Yang Kai na may nakakatakot na ngiti.
Habang nagsagawa siya ng iba't ibang mga seal ng kamay, sinabi niya sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin. Isa aktibo. Sa susunod na sandali, yumuko siya at idiniin ang kanyang mga kamay sa lupa habang ang isang marahas na puwersa ay sumabog. Huli na para pigilan siya ni Yang Kai. Nayanig ang buong East Star City habang nahihirapan ang lahat na panatilihin ang kanilang balanse. Ang dugong umaagos sa lupa ay tila nabuhusan ng buhay habang ito ay namimilipit at bumuo ng isang dambuhalang spirit array. Isang nakapangangilabot na pulang ilaw ang bomb-alot sa buong East Star City habang naririnig ng lahat ang mga ingay ng pag-iyak at pag-ungol at ang malamig na hangin na umihip ay nagpang-inig sa kanila. Ang mga ekspresyon ng Vice Temple Masters ay lubhang nagbago. Si Zia Hong tao mula sa Emerald Smoke Sect ay bumulalas. The 10,000 Souls Array. Sinamantala ang pagkakataon, ang White Lotus Matriarch ay nakatakas at nawala sa kadiliman. Naririnig ang kanyang boses na nagsasabi mula sa malayo. Tatandaan ko kung ano ang ginawa sa akin yung lahat mula sa Grand Chi Temple ngayon. Pagbabayaran kita ng 100 beses na mas malaki kaysa rito. Pagkatapos mag-alinlangan sa pagitan ng paghabol sa kalaban at pagliligtas ng mga buhay sa isang sandali, gumawa ng desisyon si Yang Kai habang nagutos. Wasakin ang array at iligtas ang mga tao. Kung ang spirit array na ito ay pinahihintulutan na matupad ang layunin nito, lahat ng 100,000 inosente sa East Star City ay isasakripisyo. Ang White Lotus Matriarch ay tiyak na hindi dapat payagang makatakas, ngunit mayroon pa rin silang pagkakataon na patayin siya sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanila ngayon ay ang magligtas ng mga buhay. May iba pang mga labi ng White Lotus Sect sa lungsod na matatag pa ring nagbabantay sa array nodes. Gayunpaman, dahil ang White Lotus Matriarch ay tumakas, ang mga disipulo mula sa White Lotus Sect ay wala ng pinuno. Sa kabilang banda, ang mga mula sa Grand Chi Temple ay umuusad pa rin sa maayos na paraan na sumusunod sa mga tagubilin ng Temple Masters. Ang array nodes ay isa-isang inookupahan ng mga mula sa Grand Chi Temple, na naging dahilan upang maging mabagal ang operasyon ng Spirit Array. Sumakay si Yang Kai patungo sa gitna ng 10,000 Souls Array ng mag-isa, kung saan matatagpuan ang pinakamahalagang array node ng Spirit Array. Hanggat ito ay nawasak, ang Spirit Array ay mababawasan ng kalahati. Sa kanyang pagtataka, walang mga tunog ng labanan ang maririnig na nagmumula doon, sa halip, ang lugar ay nasa patay na katahimikan. With that said, ang baho ng dugo dito ang pinakamalakas. Dala ang sibat sa kanyang kamay, dumating si Yang Kai sa array node, para lamang makita ang mga bangkay ng mga disipulo ng White Lotus Sect na nakakalat sa lupa. Sa harap ng array node ay nakatayo ang isang kaakit-akit na figure. Habang nagsagawa siya ng iba't ibang hand seal, gumamit siya ng ilang medyo makapangyarihang secret technique sa array node. Matagal na siguro siyang ganito dahil basang-basa siya sa pawis. Nakadikit sa likod niya ang basa niyang damit. Sa pagtingin sa figure ng babae, si Yang Kai ay nahulog sa isang masilaw na estado. Nakilala niya ang figurang ito. Ang malabo na imahe na lumitaw sa kanyang panaginip ng hindi mabilang na beses ay perpektong pamatong sa likod ng babaeng ito. Nang maramdaman ang presensya ng lalaki, lumingon ang babae at ipinakita ang isang kapansin-pansing magandang mukha. Habang umaagos pa ang pawis sa kanyang noo, kinagat niya ang kanyang labi at sinabing, "Tulungan mo ako dali. Kung hindi, huli na ang lahat." Tumabi ka. Natauhan si Yang Kai at sumigaw. Sa susunod na sandali, itinutok niya ang kanyang sibat patungo sa array node. Ang babae ay nagmamadaling umalis sa daan. Sa paglabas ng hindi mabilang na mga anino ng sibat, isang marahas na puwersa ang sumabog. Sa isang iglap, gumuho ang array node na walang nagbabantay. Sa sumunod na sandali, ang pulang ilaw na bomb-alot sa buong East Star City ay naging dim. Nagpakawala ng mahabang hininga si Yang Kai dahil sa wakas ay magiging kalmado na siya. Buong gabi siyang nangangamba. Sa pag-iisip sa babaeng katabi niya, lumingon siya habang gusto niyang tanungin kung saang sekta siya galing. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya na ang isang espada ay tumagos sa kanyang dibdib habang ang isang makatarungang kamay ay nakakuyom sa hawakan. Ang may-ari ng espada ay may kakaibang ekspresyon. Ito ay isang kombinasyon ng kaguluhan, pagkakasala, at kahit isang pakiramdam ng paghihirap. Sumabog ang kapangyarihan sa kanyang katawan habang ikinulong ng mga kalamnan sa kanyang dibdib ang espada. Itinaas niya ang kanyang kamay habang nag-iipon ang kanyang puwersa sa kanyang palad bago niya ito itulak patungo sa babae. Bilang Temple Master ng Grand Chi Temple, inaasahan na napakalakas ni Yang Kai. Kahit na may malaking bato sa kanyang harapan, magiging alikabok ito kasunod ng kanyang pag-atake.
Nais ng babae na iwasan ang pag-atake, ngunit huli na para gawin niya ito. Sa sumunod na sandali, ang kamay na maaaring makabasag ng bundok ay marahang dumapo sa ulo ng may-ari ng espada, ngunit walang puwersang maramdamang pumutok. Taga White Lotus sect ka ba? Malumanay na tanong ni Yang Kai, na parabang nag-aalala siya na matatakot siya kapag nagsalita siya ng masyadong malakas. Ang may-ari ng espada ay may kakaibang ekspresyon ngayon. Sa sandaling matanggap niya ang kanyang misyon, alam niyang malapit nang mawala ang kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, alam niya na ang Temple Master ng Grand Chi Temple ay kakilakilabot. Kahit na makamit niya ang kanyang layunin, walang paraan upang mabuhay siya. Gayunpaman, iyon talaga ang nangyari. Hindi siya pinatay ng Temple Master ng Grand Chi Temple. Samantala, ang kamay na nakapatong sa kanyang ulo ay nagbigay sa kanya ng init sa hindi malamang dahilan. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Yang Kai. Pinagdikit ng may-ari ng espada ang kanyang mga labi. Ku Huashang. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Yang Kai ang pangalan ko. Nang matapos ang kanyang mga salita, sumimangot siya at ibinaling ang kanyang ulo. Kasunod nito, sinabi niya kay Ku Huashang. Tumakbo ka ng mabilis. O kung hindi, huli na ang lahat. Tila napansin ni Ku Huashang ang paparating na kumpanya habang nakatingin siya sa parehong direksyon. Sa susunod na sandali, binitawan niya ang hawakan at tumakbo palayo. Ilang sandali pa, dumating ang isang maliit na figure na may hawak na espada. Agad na nakita ni Luo Tinghi si Yang Kai ay nakaupo sa ilang mga durog na bato habang hawak ang kanyang sibat. May espadang tumusok sa kanyang dibdib. Naglakad ito at tumingin sa kanya. Pagkatapos, hinawakan niya ang hilt gamit ang isang kamay at idiniin ang isa niyang kamay sa balikat ng lalaki. Maaaring sumakit ng kaunti. Tumanggo si Yang Kai. Sa sumunod na sandali, nabunot ang espada habang bumulwak ang dugo mula sa sugat. Medyo nanginginig ang figure ni Yang Kai. Isang dexterous na si Luo Tinghi ang tinamaan sa acupoints ng lalaki para pigilan ang pag-agos ng kanyang dugo. Pagkatapos, sinabi niya, ang White Lotus Matriarch ay nakatakas. Ang White Lotus Matriarch ay tumakas matapos ay activate ang Spirit Array. Hinabol siya ni Luo Tinghi, ngunit sa kabila ng kanyang mga pinsala, ang White Lotus Matriarch ay kasing maliksi ng tumakas. Pagkatapos maghabol ng higit sa 12 kilometro, napagtanto ni Luo Tinghi na ang kalaban ay wala kahit saan. Naiwan na walang ibang pagpipilian, maaari lamang siyang bumalik sa lungsod. Kasunod nito, nakita niyang nasaktan si Yang Kai. Magkakaroon tayo ng isa pang pagkakataon para patayin siya sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Yang Kai. Dahil malubhang nasugatan ang White Lotus Matriarch, aabutin siya ng halos 1 taon bago siya gumaling. Pagkatapos ay nagtanong siya, narinig mo na ba ang pangalang Ku Huashang? Umiling si Luo Tinghi. Hindi. Nakakunot ang kanyang noo habang nakatitig sa sugat sa dibdib ng lalaki. Dahil sa kanyang paningin, nakikita niya na si Yang Kai ay direktang nakaharap sa kalaban nang siya ay nasaktan. Gayunpaman, wala siyang maisip na sino man sa mundo na maaaring saktan ang lalaking ito habang nakaharap sa kanya. Kahit na ang White Lotus Matriarch ay hindi magagawa iyon. Gayunpaman, wala siyang balak na tanungin siya tungkol sa nangyari. Sasabihin sa kanya ni Yang Kai ang tungkol dito kung gusto niya. Magtanong ka, utos ni Yang Kai. Sinabi ni Luo Tinghi. Mas mabuting magpagaling ka muna. Tumanggo si Yang Kai. May lason sa dulo ng espadang iyon, kaya malamang na mahimatay ako sa lalong madaling panahon. Bago ako magising, ang mga Vice Temple Masters ang aasikasuhin ang mga gawain sa templo habang ikaw ay tutulong sa kanila mula sa gilid. Naiintindihan ko, sagot ni Luo Tinghi. Nang sumulyap siya kay Yang Kai, napagtanto niyang nawalan na ito ng malay. Bumantong hininga siya at binuhat si Yang Kai pataas bago mabilis na umalis sa lungsod. Balak niyang bumalik muna sa Grand Chi Temple.